Bettina POV. Yes. Oo, matagal ko nang alam na may organisasyon ang asawa ko, pero hindi ko alam na isa pala siyang mafia boss. Kaya di na ako nagulat nang nag-open up siya tungkol sa pagiging mafia niya. Thank you, wife. Thank you so much. Nakangiting sabi niya sa akin, habang nakayakap pa rin siya. Kahit hindi ko alam ang pagpapasalamat niya, ay niyakap ko siya pabalik. Ang mundo mo, ay mundo ko na rin, and don't say thank you. Kasi buong puso kong tatanggapin kung ano ba talaga ang totoo mong pagkatao. Mahal kita, alam mo yan, kaya huwag kang natatakot na ibahagi ang mga dapat na kailangan kong malaman. Asawa mo ako, kaya sana gawin mo ang nais ko, madamdaming saad ko sa kanya. Habang hinahaplos ang mukha niya, na ngayon ay nakatingala, pinaupo niya kasi ako sa counter ng alak. Isasama kita minsan sa underground, at sa HQ, hindi pa ngayon pero sa tamang oras at panahon, pag-a-assure na sabi niya sa akin, na ikinakinang ng mga mata ko, dahil gusto kong makita kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. At kung ano ang mayroon. Talaga, masayang saad ko sa kanya, habang nag-iisip na ako kung ano ang dapat gawin sa lugar na ito. Yeah, talaga, because I want to show you my real world. I love you so much. Nakangiting saad niya sa akin, kaya walang sabi-sabing lumundag ako papunta sa binti niya, at siya naman ay sinuportahan ako para hindi ako mahulog. I love you so much, hubby. Pasigaw na sabi ko sa kanya, tapos niyakap siya habang buhat na niya ako. Sinabsab ko naman sa kanya ang mukha ko sa dibdib niya. Tapos ang mukha naman niya ay nasa leeg ko. Nakikiliti ako pero ang sarap ng ginagawa niya. Hanggang nararamdaman ko ang kanyang labi na pabalik-balik na ngayon sa batok ko. Bulong ko dahil nararamdaman ko ang pagkakagat niya doon, na animo gumagawa ng marka, at patuloy pa rin siya sa paghalik doon at pagkagat. Hubby not here, pautal-atal na sabi ko sa kanya, at hindi na ako nagulat nang maglakad siya, habang buhat niya ako papunta sa kwarto niya. Habang patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Napapikit ako ng mariin, nang isandig niya ako sa may pader, tapos hinalik-halikan niya ako doon. Napaigik at bulong ako nang maramdaman ko ang kamay niya sa chest ko, at pinisil-pisil ito. Bulong ko, pero patuloy lang siya sa paghalik sa akin. Na gustong-gusto ko naman. You're so delicious, my wife. Nang gagalaiting sabi niya sa akin, sabay buhat sa akin. Pero habang naglalakad kami, ay naramdaman ko yung kamay niya sa ano ko. Nagising ako dahil may humahalik sa akin. Kaya napangiti ako dahil alam ko na kung sino ito. Amoy palang ulam na, char. What time it is? Tanong ko sa kanya, habang nakapikit pa rin. 7:00 ng umaga saad niya, at naikinamulagat ko ng lalaki tsaka bangon, pero hinalikan niya ulit ako dahil nakanganga pa ako. Malilate na naman ako. Saad ko sa kanya, sa katatayo na sana ako, at ramdam ko naman na may suot ako, pero napangiwi ako dahil sa hapdi na aking nararamdaman. Gosh! Are you okay, wifey? Nag-aalalang tanong niya, pero hindi iyon ang ikinabahala ko, dahil t-shirt na malaki lang pala ang damit ko, pero wala akong ano na suot. Bakit wala akong underwear? Tanong ko sa kanya na ikinangisi niya. Nakita ko naman na yan lahat, nahiya ka pa, don't you worry, akin lang ang mga iyan, tatawa-tawang sabi niya. Ewan ko sayo, saad ko at pinilit na tumayo, para pumunta sa banyo kahit paika-ika ako. Masakit pa ba? Tanong niya, ang obvious na nga, tinatanong pa. She, kita na ngang nasasaktan, tinatanong pa, napapalabing sabi ko na lang at linak ko ang pinto. Narinig ko lang siya na tumatawa. Pagkatapos ko maligo ay nagpalit na ako ng uniform ko, kahit na masakit, ay pinilit ko pa rin maglakad, midterm namin ngayon. Pagkababa ko ay nakita ko yung makong nakangiti, na parang naka-jackpot. Let's go, saad niya. Baka may makakita sa atin, saad ko naman habang alanganin na nakatingin sa kanya. I don't care about them, I just care about you. Seryosong sabi niya na ikinapula ko, dahil kinikilig naman tang lola nyo, kaya wala akong nagawa kundi sumakay sa sasakyan niya. Habang tumatakbo ang sasakyan di mapakali ang asawa ko. At patingin-tingin sa side mirror. Tapos nagmumura pa siya, umagang-umaga ang init ng ulo. Kanina lang ay napangiti, ngayon naman ay salubong ang kilay. Isuot mo yung seatbelt mo, wifey, saad niya, kaya sinuot ko naman,
saka umayos ako ng upo at narinig ko na naman ang mura niya. Hate them all, why now? Bulong niya, pero rinig ko naman, sinong sila? What happened, hubby? Is there any problem? Tanong ko, habang nakatingin sa balisa niyang mukha. May sumusunod sa atin. Tatawagan ko lang si Christian, Chad at Glidon, and Maya, saad niya habang ako naman ay tumingin sa likod, and yes, may humahabol nga sa amin. Tapos ang asawa ko naman, ay may kino-contact na niya ang mga taong menensyon niya. At pagkalipas ng 15 segundo, may dumating na 10 na sasakyan, saka huminto kami doon sa mga sasakyan na yon. Make sure that they alive, because they make my wife nervous, saad niya. Yes boss. Then humarurot ang sasakyan na kulay pula. Di na tayo papasok, nag-aalalang saad niya, habang nakatingin sa mga tauhan niya na umalis, para kunin ang mga humahabol sa amin. Bakit? May midterm kaya ako ngayong araw? Tanong ko sa kanya habang nakasimangot. I'll just fix a little mess. Maybe tomorrow, you can attend your class, but for now I'll make you an excuse letter. Seryoso pa ring sabi niya, pero ang dilim ng mukha niya, di ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Pero wala na sila, pagpapapilit na sabi ko sa kanya, dahil makulat ako. Come with me and let's meet the ape, saad niya. Tapos hinapit na niya ako sa baywang ko. Kaya sumunod na lang ako sa sasakyan niya. At narating namin ang building na sinasabi niya. Habang pumapanhik kami sa isang building, di ko maiwasan ang kabahan, kaya kumapit ako sa braso ng asawa ko. Don't be scared, I'm here. No one can touch or hurt you, nakangiting sabi niya sa akin na ikinatango ko, pero kumapit pa rin ako sa kanya. Pagkadating namin sa pinto, ay may naririnig na akong galit na tao. At may nagmamakaawa din. Who are you? Who is your boss? Wag po, may mga anak ako. Kung naisip mo yan kanina, bago sundan ang boss namin, wala kang problema. Yan ang mga naririnig ko. Kaya nang makapasok kami, tumingin sila sa amin at natatakot ako, kaya nagtago ako sa likod ng asawa ko. Boss, sorry, di ko sinasadya. Nagawa ko lang yun dahil hawak nila ang asawa at anak ko, saad nung lalaking nakatali at may sugat-sugat na rin. Pero hindi pinansin ni Dion, at pwesto sa harap ng mga lalaki. Ikulong nyo na ang mga yan, simpleng sabi ni Dion, kaya tumalima ang ibang tauhan, para ikulong nila ang mga lalaki. Boss, okay lang kayo? Seryosong sabi ng kulay blue ang mata. Guwapo din siya, pero mas guwapo ang asawa ko. Yeah, we're okay. Cool na sagot ng asawa ko. Sabay pinaupo niya ako sa binti niya. Nakakahiya sa mga nakatingin sa amin. Hello Mrs. Gibson, nice to see you. Christian J. Martinez as your service, nakangising sabi nung blue ang mata. Hi, I'm Glidel de los Reyes, nakangiting sabi ng magandang babae, at kulay brown ang kanyang mga mata. Maya Carol Nishida, simpleng sabi nung may lahi ata itong hapon, dahil singkit ang mata niya, pero ang ganda-ganda niya. Chad Anderson, saad niya, familiar too. Artista ka diba? Tanong ko na may ngiti. Tingnan mo nga naman Gibson, kilala ako ng asawa mo, iba talaga ang karisma ko, mayabang na saad niya. Shut up your mouth. Anderson, pagalit na saad naman ng asawa ko, kaya sumiksik ulit ako sa likod ng asawa ko. Selos agad, tatawa-tawang sabi ni Chad. Pero wala akong magagawa kundi tumahimik na lang, dahil alam kong sasabog na naman sa galit ang asawa ko. Nakatulala pa rin ako dito sa labas ng headquarter daw, pero marami naman ang nagkalat na mga tauhan, and beside terrace naman nila ito. Magpahangin lang ako saglit, gusto ko lang naman malaman ang bagay na kanina pa bumabagabag sa akin. Yung paano nila kami na-detect ng mga kasamahan ng asawa ko, nang ganun kabilas, then pagkarating namin dito ay malulula ka na lang sa lawak at rami ng tauhan niya. Ang dami pala nila, napapatingin din ako sa kalawakan habang hinihintay sila, dahil nag-uusap-usap sila doon sa loob, ayaw ko kasi yung nakikinig sa mga usapan nila. Baka private yun, baka magkasala ako. Nalaman ko pa na isa si Kuya Tristan sa kanila, nakakatawa lang, dahil totoo ang sabi nila na maliit lang ang mundo. Yeah, that's true naman. Kasi tingnan mo nga naman, nakasalubong ang mundo namin ni Kuya dito. Mrs. Gibson, you want something to drink?
Tanong ni Maya sa akin yung ang pagkakakilala ko sa kanya. Ang isa sa dalawang babae sa grupo. At teka nga alam din nila na asawa ko ang boss nila. Alangan naman hindi boss nila ang asawa mo. Napapailing at nahihiya pa nga ako sa sagot ko sa aking sarili. Anyway, kanina nga halos himatayin ako sa bilis ng tibok ng puso ko, dahil ngayon ko lang nakilala ang mga ito, nakakatakot ang aura nila, halatang kagalang-galang ang dating nila. Water na lang please. Nahihiyang sabi ko na lang sa kanya, kahit na medyo naiilang ako sa kanya, hindi pala medyo dahil naiilang talaga ako sa kanya. Nang ngumiti siya sa akin, ay nginitian ko din siya, nga pala may trust issue kasi ako, ayaw kong magtiwala sa mga taong alam kong hindi nila ako kayang pagkatiwalaan, at hindi ko din sila kayang pagkatiwalaan. Vice versa lang. Pagkaalis niya sa harapan ko para kumuha ng tubig, ay napabuga ako ng hininga, tapos ibinalik ko ang tingin ko sa labas, habang hinihintay siya. Maangin dito, presko pa. Nasa ganon ang posisyon ko, nang may naririnig akong yapak papunta sa akin, kaya tumingin ako sa likod ko. At di nga ako nagkakamali, nasa likod ko si Maya, pero wala akong marinig na kahit na anong yapak na niya nang tumingin ako sa gawin niya. Weird. Pero kanina ramdam ko at narinig ko, na may naglalakad papunta sa akin, nababaliw na siguro ako. Napangiti ako sa kanya, nang maibigay niya sa akin ang tubig na hinihingi ko. Thank you, nahihiya pa ring sabi ko sa kanya, nang kunin ko ang basong may laman na tubig. You're welcome boss. Dahil boss namin ang asawa mo, boss ka din namin and welcome to the family. Jolly na sabi niya sa akin na kinamot sa ulo ko, sabay lapit sa kanya, dahil inspread niya ang kamay niya para yakapin ako. Kahit naguguluhan ako sa sinabi niya sa akin. Ang ibig sabihin ni Maya ay welcome ka sa grupo naming dalawa, may kasama na kami, naging 3 angels na tayo. Sapo naman na sabi ni Glidel, habang may hawak na laptop, at naglalakad papalapit sa amin. Ganun ba yun? Alanganing tanong ko sa kanila, habang naiilang pa rin ako sa presensya nilang dalawa. Ang ganda mo Sisi, kaya pala na in love sa'yo ang pinsan kong pangit, saka may napansin ako sa'yo, ang lakas ng pakiramdam mo, napapantastikuhang sabi ni Maya sa akin. Kaya naguguluhan ako, at napanganga dahil sa sinasabi niya. Ang pumasok lang sa kukuti ko, ay yung pinsan daw siya ng asawa ko. Pinsan mo si Dion? Tanong ko sa kanya, dahil hindi ko naman siya nakita ng kasal namin, if ever pinsan nga siya ni Dion. Hindi lang, tawang-tawa na sabi niya na ikinatango ko na lang. Kahit medyo naguguluhan pa rin ako. You know what? Na-meet namin si Glidel sa isang madilim na lugar, at may galit din pala siya sa Don Vicente na yon, na sumira sa buhay ko, galit na sabi niya sa akin, habang nakaupo kami sa terrace, tiyaka dumilim din ang mukha niya sa pagbanggit sa pangalan nito. Natatakot si Bettina sa Maya, sita ni Glidel dito, habang nakatingin sa akin na nakangiwi. Okay, but don't worry Bettina, we are here to protect you, just in case na mangyayari na naman iyon, saka nandyan naman ang asawa mo, saad naman ni Maya sa akin na ikinatango ko na lang. So friends, masayang sabi ni Glidel sa akin, at inilahad ang kanyang kamay sa harap ko, kaya kinuha ko ito para makipagkamay. Friends, nakangiting sabi ko naman, saka narinig ko na lang na sumigaw si Maya, na akala mo ay nanalo ng loto, o di kaya may lumusab na kalaban sa amin. Hindi na ako magtataka, kung biglang magdatingan ang mga lalaking nagmemitang sa loob. 3 angels, sabay-sabay naming sabi, pero hindi na talaga ako nagulat, nang biglang bumukas ang pinto kung nasaan sina Dion. What is happening here? Pasiga na sabi ng asawa ko. Habang nag-aalala ang mga mata niyang nakatingin sa amin. Tapos nakita ko din ang iba na dumungaw, para tignan ang kalagayan namin. Nothing cousin, napapakamot sa ulong sabi agad ni Maya, tsaka nag-peace sign dito. Simpleng sabi ng asawa ko, bago siya pumasok ulit sa loob. Pinagtutulakan pa niya ang mga kasama o kaibigan niya, na nandoon na nakadungaw sa amin. Ang mean talaga ni pinsan. Alis lang ako Glidel, ikaw muna bahala kay Bettina, napapailing na sabi ni Maya kay Glidel na busy sa kanyang ginagawa. Nakasimangot na naman siya na tumayo, habang naglalakad na, pero bago yun ay sumang-ayon muna si Glidel. Sure, simpleng sagot ni Glidel,
na busy talaga sa pagpindot-pindot sa kanyang laptop, kasi may ipinapahanap si Dion sa kanya. Isang footage. Dion POV. What our plan bossing? Tanong sa akin ni Chad, habang ngumunguya ng bubble gum, na para bang siya na ang boss dito. Easy as pie Anderson, let's review the CCTV footage, so that we can find out who's really the mastermind, the one who attacked the boss and his loving wife, mayabang sabi naman ni Christian. Habang tinatanggal ang kamay ni Chad sa kanyang shoulder. Buti pa ang isang ito nag-iisip. Hindi tulad ng iba dyan na nakikinig lang. So, we need to see them tonight. And Glidel is the key for us to find or know where they are hiding, salubong ang kilay na sabi ko naman sa kanila, habang nakakuyom ang mga kamao ko, dahil marami ang tumatakbo sa isipan ko, na paano na lang kung hindi pa alam ng asawa ko ang tungkol sa mundo ko. At kung sino ba talaga ako? And what about the inside the jail? Tanong naman ni Anderson, sunga talaga ang isang ito, edi burahin kapag hindi nagsalita. Then finish them, if they doesn't speak the truth, ang hina mo naman nag-iisip ka ba? Sagot ko sa kanya, habang nilalaro ang armas sa kamay ko. Nakaka-bad trip na rin ako sa kaslohan ng mga takbo ng utak nila. Lalong-lalo na ang isang ito. Take note bossing, they already know about your wife. How is that? So, the target of our opponents today is your wife. Ang galing naman nila. Napapailing na sabi ni Christian sa akin, na akala mo naman di ko iyong iniisip. Yeah, I know that Martinez, that's why I need to protect her until my breath end, bored kong sinabi sa kanila, habang nakatingin sa taas. Himala walang mura, nagpipigil ng tawang sabi ni Anderson, kaya tinaas ko ang middle finger ko sa kanya. Oh, one more thing, make sure that my wife is always safe, otherwise I will finish you by myself. I'm not joking, and especially I'm not the man who love joking, at the time of the welfare of the people I care about, seryosong sabi ko sa mga tauhan ko, na ngayon ay nakapalibot sa amin. Habang naghihintay ng go signal ko. Yes boss, sagot nila sa akin, nasa ganun kaming usapan, nang biglang sumigaw si Maya, na akala mo may kalaban, muntik pa nga akong natamba dahil sa gulat. Three angels woo. Yan ang narinig ko nang mabuksan ko na ang pinto, na nakakonect sa terrace kung nasaan sila. What's happening here? Tanong ko sa kanila, habang nakatingin sa kanilang tatlo na nagtatawanan. Ahihihi nothing cousin, alanganing sagot naman ni Maya sa akin, at nag-peace sign pa. Yun lang ang sabi ko sa kanila, saka pumanhik na muli sa may pinto, kung saan nakadungaw ang mga lalaki, mga chismoso din ang mga ito kaya pinagtutulak ko sila papasok sa loob, na nagpatianood naman sila. So what? Tanong ko sa mga kaibigan ko, dahil nakangisi sila na nakatingin sa akin. Loverboy, tatawa-tawang sabi ni Chad sa akin, kaya tinignan ko siya ng masama. Ganyan pala ma-in love ang isang Gibson. Ngiti hanggang tenga, patuksong sabi naman ni Christian, habang nakatingin din sa akin ng nakakaloko. Kaya walang sabi-sabing pinakita ko ang pagkasa ng armas ko sa harapan nila. Napangisi ako nang huminto sila sa pagtawa, at bumalik sa kinauupuan nila. Tapos narinig ko pa na nagbabangayan pa talaga sila, habang bumabalik, yung tipong may nahulog sa upuan, may nagtutulakan, pinapanood ko lang sila. Ikaw na una dinamay-damay mo pa ako, pasigaw na sabi ni Christian kay Anderson. Parang mga bata na ewan, ano ba ang pinakain ng mga magulang nila noong bata pa sila, at ganyan ang takbo ng mga utak nila. Napapailing na lang ako habang pinapanood sila. Bakit sinabi ko bang sumabay ka? Depensang sabi naman ni Chad dito. Ewan ko sayo, sanggal na sabi naman ni Christian. At tinulak ito palayo. Hey, now you two, do your duty that I asked you to do. Saad ko sa kanila nang patuloy pa rin silang nagtutulakan at magbangayan. Yes boss, sabay pa nilang sagot, at nagtutulakan pa sila bago sila tumayo. Napapailing na lamang ako sa mga kagagan nilang ewan. Anyway kaming siyam ang pinakamataas sa underground. Pero ako ang pinaka-head nila, na tinatawag nilang Lord sa loob Mafia World. May kanya-kanya kaming tauhan, pero ako ang pinaka-leader ng siyam na ito. Let's go Mr. Singer.
Nakasimangot na sabi ni Christian kay Chad, nang nagtatawanan na silang dalawa. Sure babe, let's go? Pabok lang sabi ni Chad kay Christian, at sinukbit pa niya ang braso nito. Yuck, kadiri ka talagang bakla na artista ka, nandididring na sabi naman ni Christian, na ikinilang naming nakatingin sa kanila. At least mahal ka, patudyong sabi ni Chad. Yuck ang bading talaga, sarap niyang ipahalik sa puwet ng unggoy. Nagbabangayan pa sila, habang lumabas sa headquarter namin. Ang iba naman ay tahimik na lumabas, kaya nagpa siya na din akong lumabas. At sa paglabas ko, nakita ko yung asawa ko mahimbing na natutulog sa sofa. At si Glidel ayon busy sa kanyang laptop. So Glidel, did you found it already? Pag-agaw ko sa kanya ng atensyon, habang umuupo sa tabi ng asawa ko, na mahimbing na natutulog. Yes, sa abandonadong building ng cruise, sagot naman niya, so totoo lahat ng inakala ko na sila na naman ang umatake sa amin. Hindi na sila nagtanda. Okay, thank you. We're going to visit them tonight, to consume them, and all their corpses should be sent to their main building, seryosong sabi ko sa kanya, at pinatong ko ang ulo ng asawa ko sa lap ko, para maging maayos ang higa niya. Okay boss, kailangan ba ang mga tauhan ko? Tanong niya sa akin. Habang nakatingin pa rin sa kanyang laptop. Nope, no need. We could have knocked them out, with no man behind us. Seryosong sabi ko sa kanya, habang sinusuklay ko ang kamay ko sa buhok ng asawa ko. Okay boss, areglado, simpleng sabi niya at tumingin ulit sa laptop niya. Kaya tinitigan ko na lang ang asawa ko habang tulog. Pagod siguro sa mga kaganapang nangyari ngayong araw. I will protect you until death, wife, don't leave me no matter what happened. I really can't live without you, you're my life, my soul, my everything. I love you so much. Sabi ko sa isip-isip ko. Nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang nakatulog ako sa sofa, na ganon ang ayos namin. Hey, wake up hubby, nagising ako nang may humawak sa mukha ko at tinapik-tapik ito. Ngumiti ako bago ko minulat ang aking mga mata, para pagmasdan ko ang asawa, habang tinatapik niya ang aking mukha. It's already 5:30 hubby, and I'm hungry na, nakasimangot na sabi niya sa akin, habang nakapout ang kanyang labi, na parang umaakit sa akin. Don't do that, saad ko sa kanya, habang bumabangon sa sofa. What do you mean? Don't do that, balik tanong niya sa akin, habang nakasimangot pa rin sa akin. Yan pagpout mo, or else do you want us to do it again? What we did last night? May smirk sa labing sabi ko sa kanya, pero nag-blush lang siya, kaya hinalikan ko na lang siya bago ko niyaya na kumain na. Hindi ko na kailangan maghanda dahil may nakahain na sa lamesa ng headquarter. Okay, let's eat wifey. Aliw na sabi ko sa kanya, dahil nagugutom na din ako. Habang kumakain kami, ay may nakita akong dalawang lalaki sa medyo malayo sa amin, at nakatingin dito sa headquarter. Kaya habang kumakain kami, diretso lang ang tingin ko sa kanila. Ang headquarter kasi namin, ay maraming nakakabit ng CCTV, tsaka nagtataas ang gate. Kaya mahirap akyatan, pero kapag naakyat ito, ay automatic bukas ang mga Armalite at lagot silang lahat. Tinitingnan ko din ang asawa ko, na masayang kumakain. Pero nag-iba ang mukha niya, noong tumingin din sila sa tinitignan ko. Akala ko di mo sila napansin. Napapailing na sabi niya sabay pout, sa akin, so mas nauna pala siyang nakakita sa mga iyon. So mean, kanina mo pa sila nararamdaman o nakikita, tanong ko sa kanya. Of course ako pa, at alam mo pag pumasok o uma-attend ako sa school nakikita ko rin sila, baliwalang sabi niya sabay subaw niya. What? How? Why didn't you tell me? Tanong ko with worried voice. Kasi po, lagi niyo po akong di pinapansin, laging trabaho lang ang nasa isip niyo, saad niya sabay pout na naman. I'm sorry wife, but I will trash everyone who wants to touch you, even the tip of your hair, seryosong sabi ko, at nakatingin na ulit sa dalawang lalaki. Na para bang iimbestiga ng headquarter namin. Pagkatapos namin kumain ay niyaya ko ang asawa ko na umuwi, na para makapagpahinga, at syempre para i-inform sa mga kasamahan ko, about sa sinabi ng asawa ko sakin.
Dahil talagang di ko mapapatawad ang sarili ko, kapag may nangyari ng di maganda sa asawa ko. Dahil di ko kakayanin. Di ko kaya mauubos ko muna sila bago sila makalapit sa asawa ko. I'll treasure her and she's my life, my everything, so I'll protect her no matter what happened.